elementary, hanggang sa high school, even college, and disclaimer, I'm not an English professional or teacher or a linguistic teacher. Correct me sa mga grammar ko. But alamin natin ano bang ibig sabihin ng lengguwahe. Diba? Say language. Ang lengguwahe po ay sistema ng mga iba't ibang klaseng tunog, salita, kilos, at simbolo. Para ito ay magpahayag ng emosyon, ideya, at saloobin. Sabi ng isang kilalang tao na si Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas mabaho pa sa katabi mo? Mabaho pa sa malansang isda. Amen. Hallelujah. So, paano ba gumagawa ng lengguwahe? Paano ba ito nabubuo? So, meron daw pong 5 bahagi ng isang lengguwahe o ng isang wika. Una ay phonology. Ito ay 2 klase ng tunog. Meron tayong morphology, forma ng salita. Syntax, ayos ng pangungusap. Semantics, yung kahulugan ng isang pangungusap. Pragmatics, ito ay gamit sa konteksto. Hallelujah. Meron tayong mga example na pag meron nagsabi sa iyo ng init, ano yung impression nyo pagka init nyo? Pwedeng nagreklamo or pwede rin paalala. Init, mainit yan. Kaya mainit, nainitan ako. Kahit ang laksa ng aircon dito. So yun mga kapatid, yun ay isang lengguwahe o isang pangungusap. Mga iba't ibang gamit daw po sa wika o sa lengguwahe natin ay ito ay isang paraan para tayo ay magkaroon ng komunikasyon. Tama? Ito ay isang pag-iisip at pagninilay. Ang gamit ng isang wika ay pakikipagkapwa at relasyon. At ginagamit din natin ang wika bilang pagpapasa ng kultura, ng ating tradition. So, sa ating mga pamilya, marami tayong iba't ibang culture or tradition. Sa ating bansa, marami tayong kultura at tradisyon. Sa bansang Pilipinas lamang po ay mayroong 180 plus na iba't ibang klaseng wika. Andiyan yung mga Bisaya, andiyan siyempre Tagalog, Ilonggo, ano pa? Ilocano. Meron din tayo tinatawag sa panahon natin ngayon na code switching or uso na yung code switching, yung Taglish. Nahalo yung Tagalog at English. So may mga wika rin daw na nanganganib or nawawala na. Alam niyo ba yung inatin? Yung language. Yung mga taga, meron ba dito inatin? Alam na lengguwahe, wika, Ibaloy. Hindi ko alam, pero yung sabi nila, ang lengguwahe rin ay ginagamit sa music, sa musika. Ito ay ginagamit sa mga lyrics to express emotion. Every time kanina yung nag-worship tayo, hindi lang tayo basta-basta umaawit, base lamang sa tugtugin o sa beat. Kundi tayo ay mayroong mga sinasambit na mga salita na ikinukommunicate natin sa ating Panginoon. Kaya very important ang ating pag-aawit, yung ating mga pinapakinggan, yung ating kinakanta. Dahil hindi namin alam o hindi tayo aware, we're already communicating. Wordly man yan o hindi. There's always a two-way communication. Amen. We use music as a language. Remember yung goodness of God? Lagi natin ito inaawit, and I believe marami na nakakalam nito. We say, I love you, Lord, and your mercies never fails me. All my days, I've been held in your hand. And I will sing the goodness of God. So, wala siyang tono, pero yung lyrics pa lang is a language that communicates, that tells a story, tells something about us or about God. Ginagamit din po ang
language or meron ding koneksyon ng ating mga lingwahe, yung ating wika sa ating generation. Sa bawat henerasyon, may iba't ibang wika na nade-develop o nakakasanayan at it influence our generation. Sa mga Gen Z, sabi dito, they use slang words and even emojis. It is also a form of language. Ay naririnig ko sa Facebook, yung good morning y'all, hindi ko alam, yun yung kung uso sa kanila, o kaya yung mga, ano ba yung mga salita, yung bed, or, ano ba yung mga, so di ko makarelate. Sa mga millennials or Gen X, ang kanilang pag-format, ang kanilang lingwahe ay mas structured, buo. Sa mga boomers, sa generation nila ay mas formal. Okay, masanay sila sa Tagalog o sa buong sentence o buong mga salita. Even in our text or in our online language, meron na rin tayong online language sa panahon natin. Meron tayong mga chat or text. Yung example, Taraji. Yung ibig sabihin ng Taraji. Kaya, sige Lods, diba? Though may kakaiba para sa iba, pero yung iba na nakakaalam noon at sa generation nila na create yun, it's common. Walang problema doon. And language din minsan yung scene. Yung kahit nag-chat ka kay crush, umamit kay crush, pero scene ka lang, alam mo na yun. It's also a language. Hallelujah. But, alam natin ang lingwahe. We know that it is very easy for us to understand. We have our own language. Even kahit wala kang mga salita. Meron tayong tinatawag na sign language. Every impression, accents, small sounds, or any form of sound, lingwahe rin yan. Pero ang Bible ay nagtuturo, kung meron din tayong makikita sa Biblia, na kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng language. Ang lingwahe sa Biblia. In Genesis chapter 1, verse 3, God used a language. Sinabi ng Panginoon, God spoke a word and God said, let there be light. And there was light. 3, we can assure that sinabi ng Panginoon ng Diyos, the world were framed by the Word of God. Ang mundong ginagalawan natin ay kinrame o kinreate, kinisenyo ng Diyos sa pamamagitan ng salita, ng wika, ng lingwahe. In Genesis chapter 3, verse 1 to 5, even Satan, the devil, knows this. Alam niya na mayroong power sa lingwahe, sa mga salita, sa wika. Kaya yun din ang ginamit niya para ma-fall si Adam and Eve. Sinabi niya doon na did God really say? Sinabi ba talaga ng Panginoon na pag kinain mo yung prutas na yan ay mapapalayo kayo sa Kanya at magiging Diyos kayo, katulad kayo ng Diyos? Or malalayo kayo sa Kanya? Satan distorted the Word of God through language, using a word, a speech. In Proverbs chapter 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue. We cannot speak a language without using our tongue. That's why our tongue are very powerful also. Death and life, o meron yan. In James chapter 3, verse 5 to 6, sinabi doon na tongue is a fire. Apoy yan. Kaya meron mga matatalimang dila. Meron ding mga malalakas ang boses or merong mga salita na tayo narinig na masakit. It could bring wars. Sa isang salita lang, mula sa isang bansa, laban sa isang bansa, ay pwede na mag-create ng war. Even inside the family, sa mga magkakapatid, meron lang nagsungitan, nag-ambahan, nagsumbong, meron ng war. Hallelujah. There's also language inside the family.
Kaya kung magtataka kayo, minsan, bakit hindi nagkakaintindihan ng mag-asawa? O minsan ang mga nanay, mga tatay sa kanilang mga anak, merong language barriers, merong differences, merong generational gap sa mga lingwahe. Kaya minsan may mga sinasabi naman, ba't hindi ko maintindihan itong anak ko? Dati kami, isang salita lang ng nanay ko, tatay ko, takot na kami. Susunod kami, hindi kami pwedeng sumuway, kundi lagot. Ba't ganun sila? E din yung mga bata naman. Nagtataka sila, bakit ganun yung approach ng magulang mo? Grabe naman ang hard. Eh, nagsiselfone lang naman ako. Yung language ko, ito yung nakalakihan ko. Hindi natin sila naiintindihan. At ganoon din sila. Hindi rin nila tayo agad naiintindihan. Because of language. Language can build or destroy. Ephesians 4 verse 29, sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon, let no corrupt word come from our mouth. Huwag natin hayaan na meron lumabas o hayaan natin na meron lumalabas ng mga corrupt na mga salita o masasamang salita sa ating mga bibig. Proverbs 15 verse 1, a soft answer turns away wrath. Pag minsan or madalas, galit na tayo. Pag meron mga diskusyon, pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, yung simpleng pagsabi naman ng sorry. Or yung mahinahon lang na pagsagot, pwede na pala natin maalis o mawala yung away o yung apoy o yung init o galit between two persons or between a congregation or a group. Ganun ka-power ang salita na lumalabas sa atin. Language also tells us the truth, and it can also tells us deception. Proverbs 16 verse 28, gossip separates friends. Pag nagsasabi tayo ng mga hindi katotohanan o nag-iimbento tayo o nagsisiraan tayo, it can destroy, it can deceive, and it can affect the body of Christ. It can affect our family, our friendship, relationships. But the Lord says in Zechariah 8 verse 16, speak the truth. Nothing but the truth. Sabihin natin yung katotohanan, yung tama, yung makakabuti, yung galing sa salita ng Diyos na may tamang paraan at tamang motibo. Sometimes, minsan nagkakamali tayo na sinabi ko lang naman yung katotohanan. Pero minsan hindi natin maunawaan na what we say is true. Pero minsan yung ating approach ay hindi good. Parang we need to have balance. Tama yung sinasabi natin, pero dapat tama rin yung approach o yung motibo rin natin. Para talagang magkaunawaan tayo at hindi natin ma-misinterpret ang bawat isa, ang isa't isa. Hallelujah. In Genesis chapter 11, verse 1 hanggang 9, pwede ko bang pabasa, Brother Vincent? Evangelist. Genesis 11, verse 1 to 9. Verse 1, and the whole earth was one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them through. And they had brick for stone and slime and nails for mortar. 4, and they said, go to, let us build a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. Verse 6, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. 8, and so the Lord scattered them abroad from thence upon the face of the earth, and they left off to build the city. 9,
Therefore, the name of it is called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth. And from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth. Amen. Thank you, Brother Benson. In verse 1, noon, isang wika ng lahat ng tao at magkakatulad ang kanilang pananalita. Just imagine that. Walang language barrier in the time, in the book of Genesis, the Tower of Babel. Meron silang isang lengguwahe, isang speech, at dahil doon, they got unity. Isa sila. Nagkakaintindihan sila ng mabuti. And in verse 4, sinabi nila, halika. They encourage everybody. So lahat na nakakaintindi, lahat na nakakarinig. Gumawa tayo ng laryo at lutuing mabuti. Ginamit nila ang laryo bilang bato at asfalto naman bilang semento. Sinabi nila, halika, magtayo tayo ng isang lungsod at ng isang toreng aabot sa langit para sa atin. Sa ganitong paraan, magkikilala tayo at hindi tayo magkakahiwa-hiwalay sa buong mundo. Wow, imagine what can unity do. Let us make a name. Nagkaisa sila. Gawin natin to. Buuin natin to. Magkaroon tayo ng project. Okay, lahat. Gawin nyo to. Kayo, dito kayo. Mga architect sama-sama. Mga engineer. Hallelujah. Yung mga malalakas. Yung mga kayong gumawa. Dito kayo, ito kayo. At nagawa nilang masimulan. But there's something wrong in their unity. They make a name. Their goal is to make a name for themselves. Ito, ang kanilang unity o kanilang pagkakaisa ay nabuo na merong pride at hindi pagpupuri. Hallelujah. Don't know God. In verse 6 to 7, nakita ng Panginoon, sinabi ng Diyos, ngayon ay isa ang kanilang wika at nagkakaisa sila sa paggawa nito. Wala nang magiging hadlang sa anumang balak nilang gawin, even God. Kahit ang Diyos mismo nagsabi, no one can stop them, or nothing on the earth or under the earth can stop them. So, nation of pwede. That's why verse 7, halika, bumaba ang Diyos at guluhin ang kanilang wika para hindi na nila o di na sila magkaunawaan. And in verse 9, ang ibig sabihin ng Babel ay confusion. Kaya siya tinawag na Tower of Babel or Tower of Babel. It is a tower of confusion. Even though nagsimula ito sa unity, sa pagkakaisa, walang division. Makikita natin sa story ito that unity is very powerful. Being one is powerful. We can do anything, almost everything, if a one group of people or a nation can unite. But sa sitwasyon ng mga taong ito, dahil hindi nila kilala ang Diyos, dahil ang puso nila ay puno ng kayabangan o ng pagmamataas, their heart is not aligned with God. They want to be like Christ, or they want to be like God. Katulad na lamang ni Satan. Hallelujah. In Isaiah 14, verse 13 to 14, sinabi ni Satan, I will ascend. Gusto niya rin higita ng Panginoon. Gusto niya mas maging mataas pa sa Diyos. And it is the same spirit na meron sa mga tao ito. At nakakatakot pala. Kaya kung magtataka tayo, bakit maraming nations ang naglumalago on their own way, in their own mind and plan, they are successful. Pero there is danger na kung ang mga bansang ito, o mga grupong ito ay maging successful sa mga plano o sa mga kanilang proyekto na ginagawa, ay pwede ito mag-against sa ating Panginoon. Kaya nabuo siguro yung LGBT plus O XYZ community. They are a group of people and they are united
for a one thing, and yet, alam natin na it is against God. We're not against to the people mismo. Dahil sila rin ay katulad din natin. We are just all sinners, but we are against to the sin, to the result of what they are doing. They are building in their own tower. Na gusto nila patunayan sa buong mundong ito that they are right. That God is good. And walang mali sa ginagawa namin. There is danger sa unity. Pero dahil ang Panginoon ay sovereign at makapangyarihan, alam niya, nakikita niya ang una hanggang huli. Hallelujah. God used their speech to bring confusion and division. Doon natigil ang Tower of Babel. Doon na-stop yung kanilang binubuong organisasyon na sariling plano para sa kanilang mga sarili. God destroyed it. God used language to confuse them, to stop them for what they are doing. God divided them para mas lalo pa silang kumalat. And we know na dahil sa pagkalat na yun, we're all here. Bakit marami tayong mga iba't ibang language? Dahil yan sa Panginoon. Hallelujah. At kung iisipin, Lord, bakit? Parang kung iisipin, dahil dyan, kaya, di ba, mayroong mga alitan, o hindi pagkakaintindihan, di ba? Yung mga iba't ibang bansa, kaya sila nag-aaway because they have their own language. Meron silang sariling prinsipyo, pananaw, paniniwala, because of different languages. Bakit, Panginoon? Why you allow it? Alam ng Panginoon ang lahat, mga kapatid. But the main point why God destroyed the Tower of Babel, because they don't know God. Hindi nila kilala ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang nag-iisang Panginoon. That is the story or the history of language in the Old Testament. Ngayon, punta tayo sa New Testament. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Ready na. And yung mga usher, ready na may mga pogi. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Brother Vincent, please read. 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them a cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Alam, we know this verse is very foundational scripture. Why we call ourselves Pentecostals? Alam natin ito, dahil dito tayo nagsimula. Kung hindi nangyari ito, wala rin tayo dito ngayon, mga kapatid. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord. One accord. Everybody say one accord. In one place. Hallelujah. But before Acts chapter 2 verse 1 to 4, merong Acts 1 verse 14. This is a important scripture. Acts 1:14, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and the Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Listen to this, mga kapatid. Sila daw ay nagkaisa. These all, itong mga natirang disciples, babae at lalaki, iba-iba sila, bata, matanda. These all continued in one accord in prayer and supplication. Before the Acts chapter 2 experience, they were all in one accord in prayer and supplication. Iisa sila ng nasa isipan at ang gustong gawin. God commanded them to tarry in Jerusalem. Magkaisa kayo, pumunta kayo doon at
manalangin. Hallelujah. I want to ask you, hindi ko alam ang sitwasyon ng spiritual ministry ng church. Hindi ko alam kung gaano karami ang attendance. Church attendance pag prayer meeting. Pag fasting, prayer and fasting. 20 to 25. Ilan tayo ngayon dito, mga kapatid? 200, 300? Pag anniversary, ilan tayo? 300, 400. Wow! There is unity every time. Meron tayong mga event. Pag Sunday, pag anniversary, pag lalabas tayo, pag sasaya tayo. We're all in one accord. But why not in prayer? Bakit nagtataka kung matagal ko na itong dilemma, even nagsisimula pa lang ako? I question myself, Lord, bakit ang konti namin pag-prayer and fasting when I started a spiritual ministry? Swerte pa nga siguro in 2025. Ganun na ba kabisi ang mga tao ngayon? Or mas nakikita natin na mas maganda yung mga malalaking event, yung magagandang bagay. Pag meron tayong mga gawain sa church. I'm not saying na huwag na sana yung natin gawin. No. Gusto natin yung maganda yun. Pero we need to ask ourselves, are we really in one accord in this one place? Why we can give ourselves in prayer na sama-sama. Ang sarap siguro makita and every time merong prayer and fasting once a month. Lahat nakanood. Nanalangin, walang kwentuhan, umiiyak sa Panginoon. They are all in one accord in prayer and supplication, sharing the Word of God, sharing their own burdens. Nagpapalakasan sila. Yun ang ginawa nila before Acts chapter 2. Sa panahon natin, yun ay nawawala. Sa mga concert, isa sila. Kahit may bayad, 10,000 ang bayad sa ticket, they're all in one accord in the world. They want to worship, to cheer, to dance, to celebrate. Those things na wala namang ginawa para sa kanila, para maligtas sila. They willing to pay everything, give everything to those worldly things. People, artists, they're all in one accord. Hallelujah. That's why God also wants us as a church. Gusto ng Panginoon na makita ng Diyos ng kanyang simbahan all in one accord, in one place, in prayer and supplication. Nilatataka ba sa inyo, may mga araw, may mga panahon, and this is not ramdaman ng presensya ng Panginoon. Why yung preaching pastor, I can relate. Hindi tumatagos sa puso ko. Naririnig ko, pero lumalabas lang sa tenga ko. Isang bagay na nawawala sa panahon natin ay yung tayo ay nagiging iisa as a church. One accord in prayer and one accord in supplication. Pero kung magagawa natin after this day, this Sunday, I am challenging you. This is not a exciting message, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko alam sa inyo kung matutuwa kayo after nitong Sunday na ito. O magagalit kayo sa akin, pero I am challenging United Pentecostal Church, Imus, my home church, for how many years? 45 years and more counting. Are we still in one accord, in one place? Are we still one in prayer and in supplication? Hallelujah! Alam ko marami pa tayong magagawa na magagandang bagay para sa Panginoon. If we keep on pressing, if we keep on pushing, encouraging everybody to be one. Hallelujah! Because that is the key. That is the preparation na ginawa ng mga original. The OG Pentecost.
They are one in mind and in prayer. Iisa ka nilang isipan. Ito ang ating kailangan gawin. Regardless sa anong mga agenda natin o trabaho, o may mga pangangailangan tayo, kanya-kanya, still we are one mind through prayer. That's why Acts chapter 2 verse 1 to 4 happened. Kaya sila naging united sa Espiritu. Bago sila naging united sa Espiritu, naging united sila sa isipan, sa kanilang mga puso. Hallelujah. And the result of Acts chapter 2, verse 1 to 4 is verse 5 to 11. Ano nakasulat doon? Nagresulta yon na after nila mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, they preach this one gospel, one message, even though they have different languages. Pinakita ng Diyos na hindi hadlang ang lengguwahe, ang ating differences, ang ating kultura, ang ating mga iba't ibang sarili, o iba't ibang pinanggalingan, para ma-deliver o mapangaral itong iisang salita o mensahe ng Panginoon. Wow! What a mighty God we serve! Hallelujah! Even though that they are divided in language, because they receive this one Spirit, ay pinagkaisa sila ng Panginoon to preach this one gospel message. That there is salvation in the name of Jesus Christ. That there should be repentance, baptism in the Holy Ghost and in water sa pangalan ng Panginoong Jesus. That there is eternal life. There is only one way. Hallelujah. One truth and one life. The spiritual language, this heavenly language, transcends race, culture, and denomination. Bakit importante itong lengguwahe ito, mga kapatid? Because this spiritual language na pinagkaloob o binaba ng Diyos para sa atin, it can bypass our ego, our flesh. All of us here, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang ego, kanya-kanyang prinsipyo, kanya-kanyang paniniwala bago tayo makakilala sa Panginoon. And even nakakilala tayo sa Diyos. But in Romans 8:26, sinabi ng Panginoon, the Spirit intercedes for us. Yun ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos. When we experience this heavenly spiritual language, it aligns us to a one Spirit. It brings harmony in worship. It breaks down human barriers, language barriers. Regardless kung anong lengguwahe, anong generation mo, yun ang ginagawa ng lengguwahe ng Panginoon, yung heavenly language, is spiritual language. At alam niyo kung ano magiging resulta sa atin ito? When we are united, when we are one in our language, pag sinabi ng Diyos, church, let us walk. Magpapakalalim tayo ngayon. Hallelujah. Hawakan mo lang yung katabi mo. Iisa tayo ng lingwahe dito. Nagkakaulawan tayo. Iisa tayo ng misyon. At pag sinabi ng Panginoon, church, I will take you greater and farther. May paparanas ako sa inyo na mas matataas at magagandang bagay na hindi nyo pa nararanasan. Itataas tayo ng Diyos ng sama-sama. If we have this one language, this spiritual language. Pero pag tayo ay hindi iisa sa lengguwahe o sa pakikipag-usap, o wala tayong heavenly language o hindi natin hinahayaan ng lengguwahe ng langit, ito yung nangyayari, mga kapatid. Gusto tayong dalhin ng Panginoon, pero ang nangyayari, merong naiiwan. Pag merong isang hindi nakakaintindi ng lengguwahe ng Diyos, ng lengguwahe ng langit, nakakatakot, na pwede, mahal ko pala sa buhay,
Yung kaibigan ko na matagal ko nang kasama, pwedeng maiwan, pwedeng mababayaan. But you see, okay, being one also means being accountable sa bawat isa. Are we really one family in this one church? Hallelujah, may nakimumubo. Hallelujah, kailangan natin ipahaba mga kapatid na ang ating mga sarili. Everyone, hindi po requirement na ikaw ay leader sa loob ng church para lang mag-participate ka sa pagpupuri. You don't need to stand here or to sit sa harapan para lang mag-participate kayo, magpuri, pumalakpak sa Diyos. Para magkaisa tayong lahat, magpuri, umiyak, sambahin ang Panginoon. Walang bayad, libre po. Kailangan natin magkaisa sa ating isipan na alam natin na meron tayong iisang Diyos na sinasamba at siya lang yun ang iisang karapat-dapat sa ating buhay. Hindi lang sa loob o kahit sa labas. God's language is for all nations and for all people. Itong mundong ito, nakakalungkot. They don't know our language. Kaya tayo, hindi naiintindihan at ganun din. Actually, hindi na namin sila naiintindihan. Itong heavenly language. In the Tower of Babel, they are united. They are united. Kahit hindi nila kilala ang Diyos. Isipin niyo, wala silang kilalang Jesus, but they are united. They don't fear God, they don't know God. But in the day of Pentecost, they're also united. But ang difference, they know God. Kilala nila yung isang Diyos. In the Tower of Babel, dahil hindi nila kilala ang Diyos, at united sila, at mali na sila, their language was confused. But in the day of Pentecost, their tongues spirit-fused. Ginamit ng Diyos ang dila nila to bring them into one and to deliver a one message. In the Tower of Babel, people scattered. Naghiwa-hiwalay sila, nagkaroon ng division. Naghiwa-hiwalay, nag-alisan lahat. But in the day of Pentecost, they gathered. Wow. In the Tower of Babel, they have selfish ambition, selfish motive. Iba-iba sila ng gusto, ng paraan, at ng mission. But in the day of Pentecost, they have only one mission and one goal. Hallelujah. We need to choose kung alin tayo doon at kung sino tayo doon sa dalawang bagay na yon, mga kapatid. The Tower of Babel resulted in divisiveness, but the day of Pentecost, it resulted oneness. Hallelujah. Paulit-ulit ako. Oneness. I love this message. I love the doctrine of United Pentecostal Church. I thank God for this organization. That we believe that there's only one God, one faith, one baptism. And tayo lahat, I believe, matagal ang panahon, naniniwala tayo that there's only one God. And we sing this very famous song, I'm a Pentecostal. I am not ashamed. Just read the book of Acts. We are still the same. We worship only one God. Jesus is His name. We are apostolic.
everywhere.